الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya lamang tayo umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkup kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa masamang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan ng sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw sapagkat ayaw niya ng patnubay ay walang sino man ang maaring makapaggabay sa Kanya liban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin liban lamang ang Allah. Siya lamang at wala siyang katambal. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapwa ko alipin ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay, liban na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Usang katauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam. At mula sa kanyang tadyang ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhas salam. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kababaihan at maraming mga kalalakihan. Katakutan ninyo ang Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakamasid at laging nakababatid sa lahat ng inyong mga ginagawa. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa khutbah na ito ay nais nating ibahagi ang mahalagang kasaysayan sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay ang tinatawag na ang Isra wal Mi'raj. Ang Isra, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nangangahulugan ng paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah patungo
sa Masjidul Aqsa sa Jerusalem. Al-Isra, ang paglalakbay ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabi mula Masjidul Haram sa Makkah patungo sa Masjidul Aqsa sa Jerusalem. Ito ang ibig sabihin ng Al-Isra. At ang Al-Mi'raj naman, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nangangahulugan ng pag-akyat ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula doon sa Masjidul Aqsa patungo sa mga langit o sa kalangitan hanggang sa tinatawag na Sidratul Muntaha. Ang pangyayaring ito, mga alipin ng Allah, ay napakahalaga sa kasaysayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at napakahalagang maunawaan ng bawat nagsasabing Muslim. Nang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay nangyari lamang sa pagitan ng gabi, unang isang gabi, kabilang sa mga himala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ibinigay sa kanya ng Allah sa taon ng tinatawag pagkaraan ng Amul Huzun, sa taon ng kalungkutan, matinding kalungkutan sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa taon na kung saan namatay ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Khadijah radhiyallahu anha, na siyang sumuporta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng kanyang buong lakas at ng kanyang buong yaman alang-alang sa pagdadawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sa taong ding iyon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay namatay ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib, na siya namang nangalaga, kumupkup at nagprotekta sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, upang hindi siya saktan, atihin ng mga kufarul Quraysh. Matinding pagsubok ang dinanas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sa taong ding iyon napag-isipan niya na siya ay magda'wa na lamang sa lugar na tinatawag na Taif sa Makkah, at tinanggihan siya ng mga tao doon. Yung siya ay nagdadawa doon, ay walang sumunod sa kanya, walang naniwala sa kanya. Bagkus, inutusan pa ng mga tao doon ang mga kabataan na pagbabatuhin ng propeta Muhammad at itaboy sa lugar na yun, sallallahu alaihi wasallam. Ang sinasabi ng ilan sa ating mga ulama na ang tanging parte lamang ng katawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi nasugatan ay ang mga lugar tulad ng kanyang kilikili at mga lugar na kung saan hindi tinatamaan ng bato. So halos buong katawan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagkakataong iyon ay nasugatan at nagdugo dahil sa tindi ng pinsalang tinamo niya mula sa mga tao doon sa Taif, sa lugar na yun. At nung isanin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang lugar na yun, si Jibril alaihi salam ay bumaba kasama ang dalawang anghel. Ang dalawang anghel na ito, ang silang tagapangalaga o tinatawag ng anghel ng dalawang kabuntukan sa pagitan ng lugar na yun sa Makkah. At sinabi sa kanya, utusan mo lamang kami, usugo ni Allah, at aming itataob ang bundok na yan bilang parusa sa kanilang ginawa. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, habag sa lahat ng sangkatauhan. Subalit hindi yun ipinagutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at kanya sinabi, wag, sapagkat ako ay umaasa na kahit isa man sa mga kaapu-apuhan nila balang araw ay sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng ginawa sa kanya ng mga tao. Sa taong yan, mga alipin ng Allah, bilang pagpapalakas ng loob ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay binigyan siya ng malaking himala, palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang tinatawag na gabi ng Isra wal Mi'raj. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran,
bilang katibayan, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa maluwalhating Quran, at kaluwalhatian sa Kanya na naglakbay sa Kanyang alipin sa isang gabi. Tinutukoy ang propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Masjidil Haram patungo sa Masjidul Aqsa na aming pinagpala ang paligid nito. Sa anong dahilan mga alipin ng Allah? Kaya siya inakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ipakita sa Kanya ang ilan sa aming mga tanda. Tunay na siya ang ganap na nakakarinig at ang ganap na nakakakita. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bi'abdihi, sinasabi ng ating mga ulama, ang kanyang patunay, tinawag siya bi'abdihi, alipin. At nangangahulugan, sabi ng ating mga ulama, na literal na katawan at kaluluwa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mismo ang naglakbay sa gabing iyon sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bago ang pangyayaring ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jibril alaihi salam ay nagpakita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At muling binuksan ni Jibril alaihi salam ang dibdib ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at hinugasan ang kanyang puso gamit ang tubig ng Zamzam at pinuno ng iman at hikmah ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya ay dinalisay muli. Ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, ito ay bilang paghahanda para sa pagharap sa mga dakilang tanda ni Allah na ipapakita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong nangyari mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Habang natutulog ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabing iyon, ay ginising siya ni Jibril alaihi salam. At si Jibril alaihi salam, kasama niya ang tinatawag na Buraq. Na dito nanggaling yung salitang bar o kidlat, napakabilis. Ano ito mga alipin ng Allah? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghl. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako ay dinalhan, sabi niya, ng tinatawag na buraq. Isang puting hayop, mas malaki kaysa sa asno at mas maliit kaysa sa tinatawag na hayop na mule o mola. Pambihirang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang habang nito, sinasabi ng ating mga ulama, ng burak na ito na sinakyan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang bawat hakbang nito ay sa kung ano ang kanyang matatanaw. Ganun kabilis ang sasakyan na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At mula sa Makkah, dinala siya patungo sa Masjidul Aqsa at nabanggit na doon ay nagsala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama ng daang-daang libo ng napakaraming mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay nag-imam sa kanila. Para tandaan ng pagiging dakila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinuno ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga propeta. Pagkaraan nito, ang tinatawag na Mi'raj. Ang Mi'raj naman mga alipin ng Allah, mula Masjidul Aqsa, sila ay patungo sa kalangitan. At sa bawat kalangitan na kanilang madadaanan, mga alipin ng Allah, sa 7 bahagdan ng kalangitan na yan, sa unang bahagdan ng kalangitan ay nadaanan nila, pinagbuksan sila ng pintuan, at nakita sila doon ni Propeta Adam alayhi salam, at sila ay nagbatian ng salam, ng kapayapaan. Sa unang bahagdan ng kalangitan ay nandoon ang Propeta Adam alayhi salam. At sa pangalawang bahagdan ng kalangitan naman ay pinagbuksan muli sila kasama si Jibril, at doon ay nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Propeta Isa alayhi salam at si Propeta Yahya. At sa ikatlong bahagdan ng kalangitan ay nakita sila ni Propeta Yusuf alayhi salam. Sa ika-4,
nakita niya si Propeta Idris. Sa ika-5 bahagdan, nakita niya si Propeta Harun. At sa ika-6 na bahagdan ng kalangitan, ay nakita niya si Propeta Musa alayhi salam. At sa ika-7 bahagdan ng kalangitan naman, ay nakita niya si Propeta Ibrahim alayhi salam na binabanggit na siya ay nakasandal doon sa tinatawag na Baitul Ma'mur. Yung Baitul Ma'mur, sabi ng ating mga ulama, ay makikita sa ika-7 bahagdan ng kalangitan. Ano itong Baitul Ma'mur na ito, mga alipin ng Allah? Ito yung tinatawag na Kaabah ng mga anghel sa ika-7 bahagdan ng kalangitan na nilikha. At kung saan, mga alipin ng Allah, sinasabi nila ng ilan sa ating mga ulama na doon nakasandal si Ibrahim alayhi salam bilang pagpupugay sapagkat si Ibrahim alayhi salam ay kabilang sa nagtayo ng Kaaba dito sa dunya bilang pagpaparangal sa kanya. At doon sa Baitul Ma'mur na yun, mga alipin ng Allah, nabanggit din na araw-araw, bawat araw ay merong 70,000 na mga anghel. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapawaf doon, umiikot doon sa Baitul Ma'mur na yun, at hindi na sila kailanman bumabalik. Hindi katulad dito sa atin, sa Makkah, kapag tayo nag-umrah, nag-hajj, nag-tawaf, pabalik-balik ang Muslim taon-taon. Pag sila'y nag-umrah, so balik doon, 70,000 na anghel bawat araw, mula nang likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa kasalukuyan, at wala nang isa man sa kanila ang bumabalik. Pagpapatuloy ng pagiging dakila ng mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Ito ay pinakita sa kanya, pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dakilang tanda. At doon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong tinatawag na Sidratul Muntaha. Ito yung lugar, sabi ng ating mga ulama, puno doon na kung saan napakalaki at napakagandang puno na ang mga dahon nito ay tulad ng mga tenga ng mga elepante. At sa lugar na yun ay walang sino man ang maaaring lumagpas, maging si Jibril alayhi salam ay nagsabi na hindi na siya maaaring lumagpas pa doon sapagkat masusunog na ika ang kanyang pakpak. Ayon kay Ibn Kathir rahimahullah, sabi niya, ang Sidratul Muntaha, ito ang hangganan ng kaalaman ng nilikha. Ito ang hangganan ng kaalaman ng nilikha, na walang sino mang pinahintulutang makalagpas doon liban ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon, mga alipin ng Allah, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang napakaraming mga himala, ang mga kaganapan doon sa impyerno, mga parusa sa mga tao depende sa kanilang pagkakasala, at marami pang mga ibang kaganapan ang ipinakita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang dakilang tanda, himala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam ba natin, mga alipin ng Allah, na doon din ipinagutos ng Allah ang pinakamahalagang gawain sa bawat Muslim, na sinasabi ng ating mga ulama, ang lahat ng mga pag-uutos sa atin, pagbabatas, mga kautosan sa atin ng Allah, inutos dito sa mundong ito, maliban lamang sa sala. Ang sala, ang tanging kautosan na direktang inutos ng Allah sa kalangitan at direkta niyang sinabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patunay ng pagiging dakila, kahigitan ng sala sa ating pananampalataya, na karamihan ay binabaliwala na lamang ito. Bayadan billah. At alam ba natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong Sidratul Muntaha na ito, sa lugar na yun, mga alipin ng Allah, ang unang ipinag-utos sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay 50 times daily prayer. 50 beses dapat ang sala. Yun ang unang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iutos sa atin. Subalit nang bumaba ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nakita niya si Propeta Musa alaihi salam at tinanong niya ang propeta kung ano ang ipinag-utos sa kanya ng Allah. At sinabi ni Propeta Muhammad, inutusan ako ni Allah na iutos ko sa aking ummah ang 50 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Ang sabi ni Musa, bumalik ka sa iyong Panginoon at hilingin mo sa Kanya na bawasan ito sapagkat hindi ito kakayanin ng iyong ummah. Nasubukan ko na ika ang angka ng Israel. Hanggang sa bumalik ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hiningi niya kay Allah, pinawasan ito, naging 40 times.
Bumalik muli, nakita niya si Propeta Musa alayhi salam at sinabi, bawasan mo pa, bumalik ka sa iyong Panginoon, hilingin mo sa Kanya, hilingin mo kay Allah na bawasan pa, hindi kakayanin ng iyong umma. Hanggang sa nagpabalik-balik ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanggang ginawa na lamang itong 5. At nung nagkita sila muli ni Propeta Musa alayhi salam, ang sabi sa kanya ni Propeta Musa, bumalik ka pa sa iyong Panginoon, bumalik ka pa kay Allah at hilingin mo na bawasan niya sapagkat hindi yan kakayanin ng iyong umma. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paulit-ulit na ako kung bumalik at humingi sa aking Panginoon at ako'y nahihiya na dahil 5 beses na nga lang ay hindi pa kayanin ng aking umma. Subhanallah. Realidad sa panahon natin ngayon, 5 beses na nga lang inutos, imbis na 50 times tayong magsasala, ay hindi pa kayang gampanan ng ilan sa mga nagpapabaya sa kanilang tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, bilang habag ng Allah sa umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang ikang magsasagawa ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, ang katumbas ng gantimpala nito ay para siyang nagdasal ng 50 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Bilang habag ng Allah sa umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi dahil sa habag ng Allah, imagine mga alipin ng Allah, kung tayo ngayon ay inubliga ng 50 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, every 28 minutes, nagsasala tayo. Naisip ba natin na pagmuni-munihan ba natin ang habag sa atin ng Allah? Kung 50 times tayong inubligang magsala sa panahong ito, every 28 minutes, kailangan nagsasala na tayo. Sino kayang Muslim ang makakasurvive? Ang kayang gampanan kung ganito karami ang pagdarasal sa loob ng isang araw. Subalit hindi bilang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. 5 beses na lang mga alipin ng Allah. Ilang oras ang pagitan? Malaya pa tayong maghanap buhay, gawin kung ano man yung mga nais nating gawin. Subhanallah. Kaya ito ay paalala sa atin mga alipin ng Allah, na itong 5 beses na pagdarasal, kung tutusin ay magaan sa sino mang may tunay at tamang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kautusan na nagmula mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katumbas na gantimpala sa sino mang magsasagawa nito ay 50 beses na pagdarasal ang ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaraang magtungo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kalangitan upang ipakita sa kanya ng Allah ang himala ng Allah at ipag-utos ang napakahalagang kautusan patungkol sa sala. Pagbalik ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang lugar sa Makkah, nung siya ay nakabalik na at kinaumagahan nito mga alipin ng Allah, tuliro ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung papaano niya, iniisip niya kung papaano niya sasabihin at ikikwento ito sa mga tao, kung paano siya paniniwalaan ng mga tao sa dakilang himala na ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang paglilitaw, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi niya nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus siya ay nakausap lamang. Na sinabi ni Aisha radiyallahu anha, ang sino mang magsabing nakita ni Muhammad ang kanyang Panginoon, tunay na siya ay nagsinungaling. Sapagkat ang dakilang gantimpala na makita ang Allah ay kapag ang tao ay siya ipapasok sa Jannatul Firdaus ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagbalik ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ay pagsubok ika, sabi ng ating mga ulama, sa mga tunay na mananampalataya. Kung sino ba talaga yung tunay na nananampalataya sa mga sinasabi ng propeta, at kung sino nga ba yung merong mga pag-aalinlangan sa kanilang paniniwala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung kinuwento ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, pinagtawanan siya ng mga kufarul Quraysh. At sinabi nila na ngayon, iiwan na siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Abu Bakar. Dahil sa kanila, katawa-tawa yung kwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subalit tanda natin, tayo bilang mga Muslim, naniniwala tayo na sinabi ng Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kailanman ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi mismo ni Allah, ay hindi nagsasalita ng ayon lamang sa kanyang sariling haka-haka. Di siya nagsisinungaling. In huwa illa wahyu yuha. Maliban na lamang lahat ng sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay revelasyon sa kanya
ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong ipinarating ito kay Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Inaakala ng mga kuffar na hindi na maniniwala si Abu Bakar at iiwan niya na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat sa kanila ay hindi ka panipaniwala ito. Subalit sa mga tunay na mananampalataya ay walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung makarating ito kay Abu Bakar as-Siddiq, ang sabi niya, in kana qalaf faqad sadaq. Sabi niya, kapag kung ito man ay totoong sinabi ni Propeta Muhammad, tunay na ang kanyang sinabi ay makatotohanan at ako ay naniniwala rito. Kaya dahil dito, siya ay binansagang as-Siddiq na ang ibig sabihin, ang nagpapatotoo. Dito, nangyari, pinangalanan na bansagan si Abu Bakar bilang Abu Bakar as-Siddiq. Si Abu Bakar na siya ay nagpapatotoo sa anumang sinabi sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa ating paniniwala ay ang paniwalaan ang anumang dinala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang anumang sinabi sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinatanggap natin ito ng buong buo bilang tunay na mga mananampalataya. Hindi tayo nagmamalabis at hindi rin tayo nagkukulang tulad ng ginagawa ng ilan sa mga nagsasabing Muslim sa panahong ito, na meron mga ilang nagsasabing Muslim, taon-taon nilang ipinagdiriwang ang tinatawag na gabi ng Isra wal Mi'raj, sapagkat ito daw ay dakilang tanda ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayadan billah. Kaya sabi ng ating mga ulama, ang Isra wal Mi'raj, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ito ay dakilang tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito, sabi niya, ay hindi nangangahulugan ng kapistahan sa mga kamusliman. Ito ay dakilang tanda lamang na dapat kuhanan ng aral ng mga kamusliman. Subalit, hindi dapat ipagdiwang taon-taon ng mga Muslim tulad ng pagmamalabis na ginawa ng ilan sa mga nagsasabing sila mga Muslim. Kanilang ipinagdiriwang ang kaarawan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa sila nakontento. Kanilang taonang ipinagdiriwang ang Isra wal Mi'raj. Kaya kung merong lumapit sa atin at mag-anyaya, lalo na sa ating mga kapatid na bagong biyakap pa lamang sa pananampalatayang Islam, ang ganitong gawain na hindi nagre-representa ng Islam. Ang ganitong gawain, mga alipin ng Allah, ay kabilang sa mga gawaing bid'ah, pagdadagdag sa pananampalataya. Malaking pagkakasala sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga aral na ating matututunan sa kwentong ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ang ating paniniwala ng buong puso sa tinatawag na ilmul ghaib, mga kaalamang na nakalingid na hindi man nasaksihan ng ating mga paningin, subalit kung ito ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bilang Muslim, tayo ay buong pusong naniniwala. Sapagkat kailanman ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsisinungaling. Siya ay matapat at mapagkakatiwalaan. At makikita rin natin ang katapatan ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dito nalantad ang mga tunay na mananampalataya. Na kung sa panahon natin marahil mangyari ito, marahil ang manghihina sa kanyang pananampalataya at magdadalawang isip. Subalit dito na ilantad ng Allah ang sino mang tunay na mananampalataya at kung sino man ang mga mayroong pagkukunwari o pagkukulang sa kanilang pananampalataya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang tunay na sugo at propeta. At kabilang pa rito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang mga milagro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng ito ay kailangan nating paniwalaan. Kailangan nating tanggapin at wala ni isa man dito ang dapat na pasinungalingan. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging tayo mismo habang pinapakinggan natin ang khutbah na ito, ang kwento, ang kasaysayan ng ito na pangyayari sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay napakaraming aral ang ating napulot. Ang ating napagmuni-munihan, ang kahalagahan ng salah na hindi dapat natin pabayaan. Ang paniniwala sa lahat ng mga dinalang mensahe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang paniniwala sa mga bagay na nakalingid kahit pa hindi natin nasaksihan.
At gayon din ang pag-iwas sa pagmamalabis sa ating pananampalataya. Na ginugunita, inaalala natin, kinukuhanan natin ng aral ang mahalagang tagpong ito sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang Isra wal Mi'raj, subalit hindi dapat ipagdiwang ito ng bawat Muslim kung sila nga ay tunay na nag-aangkin, na sumusunod sa sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantipalaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at panatilihin niya tayo sa kanyang gabay. Awa at gawin tayong matatag sa pagkapit sa sunnah, pamamaraan, katuruan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkaluban tayo ng kaalaman sa ating pananampalataya, kaalaman na magdudulot sa atin ng kabutihan dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Pagkalob nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang tagumpay dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay, na tayo papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Jannatul Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Ala tusallu ala nabihum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر